Chungyao, hanggat nandito ako, hindi mo kailangan magtiis. Boss? Boss? Boss, kukontrolin ko ang sarili ko at gagawin ko ang lahat para hindi kita mabigo. Hindi kita bibiguin. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko yung... Ano pong nangyari? Bakit nandyan ka? Tinagawan mo ako ng kama. Ha? Ako nang agaw ng kama? Wala kang naaalala? Sige, ipapaalala ko sa'yo. Bigla ka nalang pumunta sa kama ko nung gabi at kinuha mo pa yung kumot ko. Nang agaw ka na nga ng kumot, nagawa mo pang itulak ako papunta sa gilid ng kama. Ang liit ng space ko, at hindi lang yon. Siniksik mo pa ako kaya nasa gilid na ako ng kama at malapit na mahulog. Bukod pa doon, siniko mo ako at sinipa pa. Nahulog na ako. Talaga? Bakit kaya wala akong maalala? Hindi ko naman yata kasalanan. Baka kasalanan mo yun. Kasalanan ko pa? Sige, sige. Kasalanan ko na, ha? Sige. Malaking pagkakamali ang nagawa ko nang papasukin kita sa kwarto. Ano sinabi ko kagabi? Binaliktad mo naman ako bigla. Pwede bang umalis ka na rito? Bilisan mo! Alis na! Aray ko, ang sakit. Mr. Tan. Attorney Chen, nagmamadali na kasi ako ngayon, kaya pasensya na at pinabalik pa kita. Okay lang yan. Attorney Chen, hindi ko akalaing magdadala ka ng female assistant dito. Ha? Alam nyo, pantay po ang babae at lalaki sa amin. Ito po si Attorney Chung Yao, ang colleague ko. Professional siya at kaya niyang i-handle ang kaso ng company niya. Mali lang pala ako nang iniisip. Hello, Attorney Chang. How are Pleasure you? to meet you, Mr. Tang. Pleasure is all mine. Gumanda ang araw ko dahil nandito Mr. ka. Tang, halika na po. Pumasok na tayo. Pinapunta ko kayo, hindi lang para pag-usapan ng tungkol sa family trust. Gusto ko sanang magpatulong sa inyong dalawa na magplano para sa future ownership structure para alam namin ang gagawin. Yung kailangang documents na ihanda na namin sa loob ng conference room. Kaya pagdating natin doon, aralin natin. Hello, Mr. Tang. Hello! Good morning, girls! Keep it up! Hello, Tiffany! Alam mo, gusto ko yung hairstyle mo ngayon. Pero magpalit ka ng lipstick shade at gamitin mo yung binigay ko, yung Blue Enchantress Purple. Sige po, Mr. Tang. Mabuti naman. Kita nyo, ito ang company culture namin. Masaya kaming lahat. Halika, sumunod kayo. Eto na tayo. Pasok. Tulungan na kita riyan. Huwag na po, salamat. Attorney Chen, Attorney Chang. Bago niyo muna i-handle ang sitwasyon ng company namin, papakilala ko muna ang 4 naming senior executives. Legal Director, kinuha ko pa mula France. Marketing Director, nanggaling pa siya ng UK. HR Director, nagmula pa siya sa US. Sa Finance, galing lang sa bahay niya. Si Mrs. nag-hire dyan, no choice ako. Alam mo naman ang babae pag di nila hawak ang pera. Pero ngayon, nagkakasundo kami dalawa. Di ba? Mr. Tang, mag-umpisa na. Mag-umpisa na. Kayo nga ba dyan? Gawin niyo yung mga sinabi ko.
Sabihin niyo ang lahat at huwag kayong magsikreto sa kanila. Magsimula na kayo. Kung alam ko lang na walang pagkain dito, kumain na sana ako bago umalis. Ngayon, busy na tuloy silang lahat sa trabaho. Ako na lang ang nag-iisang nahihilo sa gutom. Nakakahiya. Robot pa siya at hindi tao. Buong araw kasi siyang hindi kumakain. Chungyao, Ah, tawagan mo nga muna si Baroy. May kailangan siya sa bag ko. Basahin mo para sa kanya. tungkol saan yan? Nag-send siya sa atin ng WeChat message. Labas na. Apo. Ano yun? Anong case materials ang kailangan ni Bowery dito? Bakit hinihingi niya pa kay boss? Huwag mo nang tawagan si Baroy. May chocolate ako sa bag. Kainin mo riyan. Boss, gumawa ka pa talaga ng excuse para makakain ako. Naririnig ko kasi yung tiyan mo. Safe yan. Kainin mo na. Gagawa rin ako ng excuse para makakain kami sa labas. Mr. Tang, dapat unti-unting ilipat ang shares ng isang tao sa holding company. Saka para sa tax avoidance naman, may room for development ang mga holding company. Lalo na sa equity dividends, transfers at conversion ng profits. Ang attractive niyang tingnan sa tuwing nagtatrabaho siya. Kaya hindi rin napigilan ng naging assistants niya na magustuhan siya. Chungyao, may dadagdag ka ba? Tiningnan kong maigi ang company personal at financial situation niyo. Hindi malinaw ang employees' labor contract liability clauses. Baka magka-misunderstanding. Kaya dapat maayos yon o magbigay ng supplementary agreements. Meron ba? Gaya po nito, ang labor contract na to, madalas para sa temporary workers na nagtrabaho sa loob ng 1 o 2 buwan lang ang working period. Pinakamatagal na ang 6 months. Mataas ang turnover rate. Makakaapekto ito sa management ng HR department at workload ng finance department. Kaya imbis na casual labor ang gawin, dapat maging labor dispatch model na lang. Mababawasan ang gastos ng business operations at aayos ang trabaho. Mahalaga ang sinabi niya. Nakakabilib siya, hindi ba? Attorney Chen, patunay kayo na kapag magaling ang boss, magaling din ang empleyado. Tingnan niyo sila. Sa isang meeting pa lang nakita na nila ang kailangan nating gawin para sa company. Nakita niyo yan? Ganito ang professionalism. Ganito ang may kakayahan.
Ganito kapag nagtutulungan ng opposite gender. Hindi lang basta nagsasalita. May point pa ang lahat ng sinasabi. Ano pang hinihintay nyo? Palakpakan! Ah, ang galing pala niya. Alam nyo, matapos ko marinig lahat yon, yung isipan ko, luminaw na bigla. Attorney Chan, sige na, may asikasuhin pa ako. Mag-iingat kayo. Ihahatid kayo ng driver ko pa uwi. Bukas, papakainin ko kayo ng lunch. Pag-usapan na lang natin yung sa family trust habang kumakain tayo. Bukas na lang. Bukas na lang. Bye. Baka mauntog ka. Salamat, Mr. Tang. Wala yun. Bukas ulit. May problema? Wala po, okay lang. May masakit ba? Masakit ba yung tiyan mo? Di ba may chocolate ka? Gusto mo kainin? Hindi na. Ganito lang ako. Hindi kita maintindihan. Ikaw naman ang boss pero stressed ka pa rin. Nahihirapang matulog, sumasakit ang tiyan. Wala kang paki sa sarili mo bago ka naging boss? Dahil sa work attitude ko, walang kinalaman sa pagiging boss. Hindi ka talaga kakain ng chocolate, boss? Boss, nasa inyo ba yung financial statement ng Tang Group? Boss? Boss? Baka naman nahimatay na siya. Sige. Dahil binigyan mo ako ng chocolate kanina, concerned na nga rin ako. Boss? Boss? Nandyan ka ba? Anong problema? Lugaw para sa'yo. O sige. Teka! Sandali! Boss, Anong tinitingnan mo? Huwag mo akong i-blackmail sa nangyari kagabi. Hindi pa pwede. gusto ko lang namang ipakita sa'yo na concerned ako eh. Anong iniisip mo? Yung tungkol sa kagabi? Hindi ko naman sinasadya. Ako nga dehado dun pero ayos lang sa akin. Sige na. Kung akala mong tinake advantage kita, gagawa ako ng paraan para makabawi sa'yo. Pero wag mo na tong babanggitin sa future. Boss, wag naman ganyan! Sorry, hindi ko sinasadya. Sungyaw, huminahon ka nga. Boss, nag-overthink ka lang. Hindi yun ang iniisip ko. Bakit pumasok ka pa? Baka kasi itabi mo lang sa gilid yung lugaw at bumalik ka na sa trabaho mo. Gusto ko sanang makitang ubusin mo yan. Hindi ko kakainin yan. Boss naman, kumain ka kahit konti lang para sa inyo yung lugaw. Ikaw na kumain. Hindi ako gutom. Marami pa akong gagawin. Hindi ka nagugutom kasi nalipasan ka na. Kung palaging ganyan ang ginagawa mo, baka magkasakit ka. Ako na bahala.
Kung ganito, para lang kumain ka, alisin mo na yung 5 days ng leave ko. Ayos ba? Alisin mo na rin yung 1 month ng cleaning service. Hindi masarap. Pero ginawa yan sa 5-star hotel. Yung top chef nila. Mas masarap yung sa'yo. Sige. Dahil boss kita, ganito na lang. Ako na lang mismo ang magluluto para sa'yo. Diyan ka lang. Tapos na. Boss, kain ka na. Sabi na hindi ka makakain eh. Salamat. Boss, mali ba yung pagkakarinig ko? Papaulit mo pa. Mukhang mali yung pagkakaintindi ko sa instructions nyo. Ang sabi nyo ba, Salamat. marunong ka na palang magpasalamat, boss? Marunong na. Habang mainit pa, kainin nyo na. Good night, boss. 你总在这里，也都情有可原，指尖划过你的试探。最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想掩盖，在意所有与你有关。光芒一天天覆盖。Hindi ko inaasahang magiging ganito ka-intense. Kailangan ko bang pakainin? Mabuti na lang prepared ako. Naubos ko na yung lugaw. Yung binabalik mo 5 days ng leave at 1 month cleaning service, effective immediately. Boss, sinabi ko lang naman yan para kainin mo yung lugaw. Mabuti yun para sa'yo. Huwag mo nang gawin yun, boss. Nung sinabi mo yun at nag-agree ako, wala namang pumilit sa'yo. At di kita niloko. Hindi ka naman taong walang legal capacity or may limited legal capacity. Wala namang kondisyong nagsasabing pwedeng bawiin o gawing invalid yun. Baliw ka na Kaya ba? sumunod lang naman ako sa Sana pala hindi napag-usapan. ko na lang Ginawa ko lang yung yun. kondisyon. Sana may lipa ako ngayon. Pasok po kayo. Mr. Tan, Ayos! Salamat at nakarating kayo ngayon.
Attorney Chang, nag-iisa kang babae rito. Para kaming dahong nakapalibot sa rosas. Attorney Chang, maupo ka sa gitna. Sige. Ako na lang yung rosas. Dito ka na lang maupo. Sige. Nakaupo ka na pala dyan. Service. Yes, sir. Ito. Ang wine na to, pinagawa ko pa sa Italian modern wine master na si John. Ang grapes niya nanggaling pa sa China, America, England, France at Russia. Ang isang baso na pagsama-samang 5 members ng UN. Ang galing, di ba? Dali, tikman nyo. Mr. Tan, hindi ako umiinom sa trabaho. O sige, bahala ka. Pag-usapan na lang ang trabaho habang umiinom. Para sa inuming to, baka pwede kang uminom. Pasensya na. Yun po ang rule ko. Hindi ka rin napipilit, ha? Attorney Chang, sabayan mo naman ako kasi ayaw niya. Bagay kasi ang wine na may kasamang magandang babae. Wag mong i-overthink. Sinasabi ko lang, pag inom natin ito, para na tayong pamilya. Ha? Hindi ko inasahang mangyayari ang ganitong sitwasyon sa Junhang. Kasasakit lang ng tiyan niya kaya hindi siya pwedeng uminom. Pero bilyon ang halaga ni Tangbing bilang client. Hindi dapat kami tumanggi. Mas mahalaga to. Mr. Tang, Di ako iinom. Di rin siya iinom. Kung di ka kakain, siya rin. Hindi ka matutulog, siya rin. Nagja-joke lang naman ako. Hindi ko kasi maintindihan eh. At saka, matanda na si Attorney Chang, di ba? Huwag mong pigilan kung ano mang gusto niya. Tama ba, Attorney Chang? Trabaho nating magsilbi sa mga customer natin. Konting alak lang, umaayaw ka na. Mr. Tang, sige po, willing ako. Hindi ako papayag. Basta ang assistant ko, hindi pwedeng uminom. Attorney Chen, mahirap ka talagang kumbinsihin kapag ayaw. Mr. Tan, ito ang work principle ko. Walang nagiging exception. Sige. Huwag na. Walang iinom. Intimidating ka. Di ko na alam kung sino sa atin ang boss. Anong tinatayo mo dyan? Napahiya tayo sa kanila. Palitan mo yung wuchang wine ng wuchang rice. Kumain na lang, okay? Boss? Salamat po sa kanina. Chungyao, Ha? huwag mong dalhin sa Junghang ang nakasanayan mo. Ang alin, boss? Professionals ang nasa Junhang at hindi nakikiinom. Di mo kailangan sumabay sa clients. Tumutulong lang naman ako kanina eh. Hindi ko kailangan. Huwag kang magkunwaring mabait ka. Iba ang reputation ko. Kapag inulit mo na naman yung ganun, sisante ka na. Opo. Huwag kang nag-iisa nang kayo lang ni Tangbing. Grabe ka magsalita. Hindi ko maintindihan si Shenhang. Inalok ako ng client na uminom. Dapat ko bang tanggihan? Uminom kayo ng client? Hindi, pero gusto ng client na uminom. Kaya lang hindi pumayag si Shenhang. Nakakahiya talaga kanina. Bukod doon, pinagalitan nga rin niya ako eh. Diba tinutulungan ka naman niya? Alam kong gusto niya akong tulungan at sinabi niya yun para mag-improve ako. Pero nasasaktan ako tuwing nagsasalita siya. Hindi ba siya marunong makiramdam? Sandali. Yung client yung yun, wala ba siyang masamang intensyon sa'yo? Dapat mag-iingat ka pa rin sa kanya. May kakaiba nga sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi ako madaling mabuli. Makinig lang kay boss at huwag makipagkita sa client ng mag-isa. Bakit naglalaro ka mag-isa? Si House, Ewan ko ron. nag-away na naman kayo. Sobrang busy kasi niya ngayon at ilang araw nang hindi umuwi rito sa bahay. Nakakainis. Ting-ting, magiging magulang na kayong dalawa. Normal naman yatang ma-stress si House, di ba? Intindihin mo na lang. Ay, wag mo nga siyang ipagtanggol. Hindi pa ba sapat ang paghihirap ko? Pinagbubuntis ko yung anak niya, kaya dapat alagaan niya ako maigi.
Anak niyo namang dalawang pinagbubuntis mo, Ting-Ting. Kailangan inaalagaan niyo rin ang relasyon niyo. Parang alam mo ang sinasabi mo. Attorney Chang, pwede kang pumunta sa conference room. May materials kasi ritong kailangan mo i-review para mapabilis para sa mga boss. Mamaya na lang at magtatrabaho pa ako. Mwah, bye. Bye-bye. Pinapapunta ako sa conference room ng assistant ni Mr. Tang para tulungan siya. Huwag kang nag-iisa nang kayo lang ni Tangbing. Okay lang kasi sa assistant ako makikipagkita at hindi kay Mr. Tang. Dina, empleyado lang naman ako. Hindi ko kailangang ipaalam ang lahat. Kasama si Mr. Tang, tatawagan ko rin ba si Attorney Chen? Hindi, wag na. May client meeting pa si Mr. Tang. Malilate lang. Attorney Chang, dito po. Uy, dumating si Attorney Chang. Ang sabi mo nasa meeting pa siya. Ha, regular client, hindi mahalaga. Kung ganon, papupuntahin ko dito si Attorney Chen. Teka lang, sandali muna, Attorney Chang. Ikaw naman, Attorney Chang. Hayaan mo ako magpaliwanag. Ganito kasi. Sandali lang ako magsistay sa China ngayon. Marami siyang documents na pinapaayos sa akin. Nasa computer ko, tingnan mo. Kakaprint ko lang at pinadala ko na lahat rito. Pag siyang inutusan kong mag-ayos, baka lalo pa niyang magulo dahil hindi siya maingat. Kaya naisip ko na tawagin ka niya. Mahalaga ang oras ni Attorney Chen, kaya ayokong istorbohin. Di ba? Magpapatulong lang naman. Okay lang sa'yo, Attorney Chang? Ha? Okay lang po. Ganito ang ginagawa ko, sundin mo lang. Teka. Chang, bigla akong naalala na may bagong document na pinrint sa front desk. Pwede mo bang kunin sa baba? Gusto kong bilisan mo. Bumalik ka agad. Sige po, sir. Attorney Chang, may papasuyo ko sa'yo. Pwede mo bang isaksak to sa may power source sa ilalim? Baka kasi kailanganin ko yung projector para sa materials. Ilang taon na kasi akong nagtatrabaho. Kaya ngayon sumakit na yung likod ko. Hindi na ako nakakayuko. Pwede bang magpatulong sa'yo? Attorney Chang? Magpapatulong lang naman. Oo. Sige, gawin mo na yan. Magbe-break lang ako. Oo, yan. Kailangan mo buksan niyang ilalim. Nasa loob niyan. Attorney Chang, nakakapagod bang makatrabaho si Attorney Chen? Hindi naman. Marami akong natututunan sa kanya. Mabuti kung ganon. Mr. Tang, Attorney Chang, huwag kang kabahan. May sasabihin lang ako. Tinrain din naman ako ng ibang mga tao. Nagbabago rin ang lahat. Matapos ang ilang taon, successful na ako. Pero ang puso ko, pagod na. At nilalamig. Para akong maliit na bata na may matinding sakit. Kailangan ko ng sinag ng araw para painitin ako nang gumaling na. Ilang taon ko nang hinahanap ang liwanag na yun. Sa tingin ko parang nahanap ko na ang liwanag. Ikaw ang sinag na yun. Ang Miss Right ko. At Attorney Chang, tapatan mo ng liwanag ang nilalamig kong puso. Pagalingin mo ang batang ito. makinig ka. Harassment yung ginagawa mo. Illegal kaya yan. Nanakit ka. Exciting. Matagal na panahon ko nang hindi naranasan ang matanggihan. Sige, halika. Yaw. Ganito, maglaro naman tayo para masaya. Simula ngayon. Sa bawat sampal mo, may 100,000 ka. Pagtapos niya, next stage na. Galingan mo, ha?
Kung hindi, sasabihin kong incompetent ka para hindi ko na makatrabaho si Attorney Chen. Yaw, yaw. Umpisahan na natin yung laro. Bagong laro na pala ang gagawin natin. Gusto kong malaman mong bigla akong nabuhayan sa sipa mo. Marami akong pinagdaanan paghihirap noon. Ginagawa kong lahat para malampasan yon. At pinaghihirapan ko ang lahat. Ako ang namamayagpag sa huli. Ngayon naman, nakapatay ang kamera. Nakalak ang pinto. Wala makaistorbo sa atin. Kaya humanda ka na. Nag-iinit na ako para sa'yo! Teka, Tinan niyo ang mukha ni Mr. Tangbing. Ito ang tunay na kulay niya. Harapan niya nagkakamali ka. hinaharas ang babaeng abogado. Attorney Chang, akin na. Ibigay mo sa akin yan. Sige, mas lilinaw ang mukha mo. Attorney Chang, sandali lang. Na-record ko na lahat. Sandali, teka. Misunderstanding to. Attorney Chang! Hoy! Kumanta ka. I-expose kita. Sino yan? Ako to. Kailangan mong tingnan yung documents na to. Anong problema? Wala po, boss. Kailangan mo bang ipaprint akin na yan? Sabihin mo. Ba't namumula yung mata mo? Kung di mo sasabihin, tanggal ka na sa trabaho. Wala nga. Di ba ang sinabi ko? Dapat i-approve ko muna kung iiyak ka. Kung iiyak ka at di mo sasabihin ang dahilan, wala ka ng year-end bonus. Hinaras ka ba ni Tangbing? Para akong maliit na bata na may matinding sakit. Boss, wag mong panoorin Diyan ka lang! yan. Sinag ng araw para mainitin ako nang gumaling Diyan ka lang! Ilang taon ko nang hinahanap ang liwanag na yun. Talikod. Parang nahanap ko na ang liwanag. Ikaw ang sinag na yun. Ang misride ko. Attorney Chang, tapatan mo ng liwanag ang nilalamig kong puso. Ngayon naman, nakapatay ang kamera. Nakalak ang pinto. Wala makaistorbo sa atin. Kaya humanda ka na. Nag-iinit na ako para sa'yo! Boss, wag yun ang panoorin. Hindi ko na ipopost yan. Alam kong bilyon ng halaga ni Tangbing bilang client. Hindi na kita papahirapan. Gusto ko lang ilabas ang galit ko. Wala akong balak i-post yan. Ang totoo, wala namang nawala sa akin kanina. Gusto ko lang mabitiwan. Ano man ang maging desisyon nyo o ang gagawin yung aksyon, maiintindihan ko yun. Okay lang kahit itago na lang para walang nangyari. Baka yun ang tingin yung tamang solusyon para ma-resolve natin ang isyong to. Yun ang tingin mo. Sige, puntahan natin si Mr. Tang at kausapin. Mr. Tang, Oh, ikaw pala yan. Attorney Chen, bakit gusto mo akong makita? May bago bang progress ang case natin? Salamat sa inyo, ha? Attorney Chen, bakit mo ako sinuntok? nakapatay ang camera. Nakalak ang pinto. Walang makakaistorbo sa atin. Bakit parang pamilyar ang sinabi mo? Pamilyar nga.
Nung bata ka pala, matindi yung naging sakit mo, tama? Hayaan mong gamutin kita. Tama na! Sanang, sinuntok mo ako! Papatulan na kita! Ray! Aling kamay yung nanghipo? Yung kanan. Binali mo! Anong ginagawa mo, ha? Kilala ko yung mga tulad mo. Tinitingnan mo siya ng malaswa. Hindi, mabilis na tingin lang naman yun eh. Hayaan mo muna ako magpaliwanag siya na... Ganito lang talaga yung ginagawa ko. Inaasar ko lang naman si Attorney Chang. Buti pinaalala mo. Ikaw! Mukhang marami kang binabalak. Ang effort mo naman. Siyempre naman, mahirap siyang tuksoin eh. Kinailangan ko talaga mag-effort. Hindi sa ganon, makinig sa ako. Attorney Chang, ang dominante mo naman. Hindi ba ako pwede magkaroon ng imahinasyon? Hindi mo siya pwedeng isipin. Ha? Sabi ko bawal yon. Ibig mong sabihin... Boss, huminahon ka baka mamaya. Pagbintangan tayo na sinadya natin. Magkakaproblema pa tayo. Sanang, ang hirap mo naman kausap. Asan ang phone ko? Tatawag ako ng pulis. Ipapakulong kita nang mabaho yung lisensya mo. Physical injury at assault lang ang nagawa ko. Ikukulong lang ako ng mahigit 5 araw. At hindi pa yun naabot ng 10 araw. 200 hanggang 500 lang ang multa ko. Sa hindi seryosong injury, wala pang 5 araw na kulong o multa na wala pang 500. Yang pambubugbog ko sa'yo, 3 minutong bayad lang sa akin. Hindi rin maaapektuhan ang lisensya ko. Ha? Chungyo, wala akong ginawa na di kayang resolbahin. Aralin mong maigi yung batas. Mr. Tang, maayos ba akong manggamot? Gusto mo bang gamutin ulit kita? Huwag na, Dr. Chen. Mali, Attorney Chen pala. Magaling na pala ako. Okay na. Attorney Chen, hindi ko naman alam na girlfriend mo siya. Kung alam ko, di na ako nag-isip ng kung ano man. Pasensya na. Misunderstanding lang. Sorry na. Chungyo, Boss, kumuha ka ng papel at ballpen. Pirmahan mo. Ang alin? Di na namin kayo tutulungan. Para yan sa termination ng agreement natin. Oo, sige. Assign na. Okay, magsuot ka ng contract para dito. I-archive mo. nasa akin ang video na ginawa mo. Kung may binabalak kang gawin kay Attorney Chen, ipopost ko ang video online. Ipapahiya muna kita, tsaka kita parurusahan. Labag yung mga ginawa mo. Base sa criminal law ng People's Republic of China at posible ka pang ikulong dahil lumabag ka sa batas. Kaya simula ngayon, nakabantay na ako sa'yo. Gawin mo na yung gusto mo. Basta ibigay mo na lang sa akin yung video na yon. Ako na lang ang bawian mo. Hindi ako natatalo. Ay, syempre hindi. Loving you. Loving you.
Salamat, boss. Wala kang ibang sasabihin? Ang galing niyo po kanina. Akala ko magaling ka lang sa pagsasalita. Hindi ko alam na marunong ka mag-martial arts. Yan lang ba? Pasensya ka na, boss. Gumawa na naman ako ng gulo sa'yo at sa law firm. Matanong kita, kung di ko ba nalaman to, wala kang balak sabihin sa akin ang nangyari? Hindi, kasi ayokong gumulo ang sitwasyon. Di mo sasabihin sa akin? Hahayaan ko lang ang ginawa sa'yo? Anong tingin mo sa akin? Nambubugaw? Hindi sa ganun. Dati kasi, pinapasama kami ng supervisor ko na makipag-inuman sa clients. Sabi niya normal lang yun, kaya ganun ang akala ko. Chungyo, ewan ko kung saan mo natutunan yan pero hindi pa pwede sa akin yan. Habang nandito ka, wala kang dapat tiisin. Kapag may manghaharas sa'yo, sampalin mo agad. Hindi na mahalaga kung gaano pa siya kayaman. Paano kung hindi ko siya kaya? Sabihin mo sa akin at tutulungan kita. Hasain mong skills mo para di ka napapayag sa demand nila. Malaki naman ang market dito. Mahanap mo rin ang tamang clients. Tandaan mo, tayo ang namimili ng client at hindi ka baliktaran. Huwag mo laging isipin ang big picture. Alam kong hindi ka pa kasi nagtitiwala sa akin. Iniisip mo tulad ako ng supervisor mo. Napipiliin ko ang pera kaysa sa kapakanan ninyo. Hindi naman ganun, boss. Ayoko lang talagang mang-istorbo. Alam mo ba kung gaano kadelikado yan? Ibang klaseng lalaki siya. Kung may ginawa ba siya, kakayanin mo ba? Kung nahagaw niya ang phone mo at binura yung video, paano na? Kung pagbantaan ka niya ng iskandalosong video, kakayanin mo ba? 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有辛酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着你雨甜言那些情话，谁自问自答？我迎着你，世界从不停说场笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话？任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答？我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀，我是无条件的相信。